Kabanata 5371. Sumugod ang mga security guard, at pinandilatan ang mga tao sa pasukan. Ang mga bagong dating ay nakasuot ng mga damit ng isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, at ang kanilang mga ekspresyon ay mabangis. Itinaas nila ang kanilang ulo ng may pag-aalinlangan, ang kanilang matatalim na titig ay nagmamasid sa silid. Lahat sila ay mga ekspertong martial artist. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Harvey. Mabilis na inilabas ng mga security guard ang kanilang mga baril at sinubukang tanggalin ang mga safety lock. Pero bago pa nila magawa, lumabas si Rachel at sinipa ang bawat isa sa kanila. Natahimik ang lahat, nagkatinginan sila na may gulat, at hindi nila akalain na may mga ngahas na magdulot ng kaguluhan para sa pamilya Hoffman sa sarili nilang teritoryo. Higit pa rito, nagsasalita si Rohan ngayon. Ang gumawa ng ganito ay ganap na kawalang galang. Biglang lumingon si Lola, gulat na gulat nang makita si Harvey. Harvey! Sinabi sa kanya ng kanyang mga informer na nasa police station pa raw si Harvey. Pero, heto siya. Nagpakita rin siya gamit ang pinakamarahas na paraan na posible. Hindi niya alam kung paano magre-react. Nagkita tayong muli, young Master Rohan. Manghihingi ka na ba ngayon ng awa? Panunuyan ni Harvey. Gulat na gulat pa rin ang mga tao. Nag-cross arm si Harvey na may masamang tingin sa mukha. Napabuntong hininga ang lahat, pagkatapos ay nagsiwalat ng masakit na mga ekspresyon. Baliw ba ang batang ito? How dare he do and say whatever he pleases sa ganitong sitwasyon? Sino siya sa tingin niya? Hindi lamang siya lumalaban kay Rohan, ngunit hindi niya iginagalang ang mga Hoffman. Tiyak na siya ay magdusa ng isang kakilakilabot na kapalaran para dito. What are you doing, Harvey? This is the Hoffman family's event. Napasigaw si Lola, akala niya si Rohan ang nagpiyansa kay Harvey. Umalis ka na nga dito. Itigil mo na ang gulo. Bilang miyembro ng pamilya Hoffman, alam na ni Lola kung gaano kakilakilabot at kalakas ang pamilya. Akala niya mas magdudulot lang ng gulo si Harvey sa paggawa ng mga bagay na ito. Hindi lang nandoon si Rohan, mayroon ding isa pang miyembro ng pamilya na namamahala sa utos. Siguradong maaakit ni Harvey ang kanyang atensyon at maghihirap. Maraming mga armadong eksperto sa buong lugar. Hindi kakayanin ni Harvey ang sitwasyon, kahit na mayroon siyang mga numero. Hindi ko alam kung anong klaseng event ang ginaganap dito. Wala rin akong pakialam kung ano ang lugar na ito. Ang alam ko lang nandito ako para gantihan ng pabor. Dahil patay na ang isang tao na lumalaban sa akin, hindi ako dapat sisihin kung bakit lumaban pa rin ako. Walang alinlangang tinuro ni Harvey si Rohan. Lumuhad ka, Rohan. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Hindi ka na makakakuha ng isa pa pagkatapos nito. Natigilan si Lola. What's going on, Harvey? Can't you just deal with it after the family event? You're going against the entire family. I wanted to give the family a chance for your sake, Lola, sabi ni Harvey. Ngunit may isang taong sumusubok na e-frame ako para sa mga bagay na hindi ko ginawa. Makukulong ako kahit isang dekada man lang. I can't hold myself back. It's never too late para maghiganti ako, pero huli na kong maghintay man lang ako ng isang araw. I don't care kung anong event ang ginaganap dito ngayon. He's giving me an explanation, whether you like it or not. Naging mabait na ako para lumuhad siya, all for your sake. Kalmado ang mukha ni Harvey. Natigilan si Lola, pagkatapos ay likas na tumingin kay Rohan. Di ba sabi mo sakin na totoo lahat ng ebidensya laban kay Harvey? He's saying that you framed him. Which is it? Natural, hindi naniniwala si Lola na gagawin ni Rohan ang bagay na ito, dahil itinuturing niya ang kanyang sarili na isang patas at makatarungang tao. Ang isang bagay na tulad nito ay ganap na wala sa linya kumpara sa kanyang karaniwang pag-uugali. You'd need proof for saying all that, Harvey. I never distorted the truth in any way. Sinabi ko lang sa pulis ang alam ko. Nag-cross arm si Rohan, na walang pakialam. Tumingin siya sa mga mata ni Harvey, masama ang tingin. Kung ano ang ikakaso mo, this isn't something that I can know.
It's inappropriate for you to blame me for all this, di ba? I suggest hanapin mo ang pulis kung may problema ka. Huhusgahan ka nila ng patas. Kung tungkol sa iyo ang dahilan ng lahat ng kaguluhan sa kaganapan ng pamilya Hoffman. I'll give you a chance since you gave me one. Halika na, lumuhad ka sa harap ng lahat ng taong ito at humingi ng tawad. Kung hindi, kakasuhan kita ng paninirang puri. Pagbabayaran mo ang mga aksyon mo ngayon. Si Rohan ay nakapag-improvise sa lugar sa isang napakahalagang sandali, at tiwala siyang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Ang hirap ng kalaban. Right. Alam ko ang dahilan kung bakit ka nagagalit sa akin. Lumitaw si Rohan na parang may naisip. Umaasa ka sa pamilya Robbins para maging isang piling tao. Gayunpaman, sinabi sa iyo ni Saul na ipakita sa kanya ang patunay ng iyong katapatan. Pagkatapos ay ipinahiwatig niya sa iyo na bawasan ang impluwensya ng pamilya Hoffman sa Golden Sands. Matagal kang nag-isip bago nakaisip ng plano. Gusto mo akong e-frame para ma-acknowledge ka ni Saul, di ba? Akala ko isa kang kahanga-hangang tao, Harvey, sabi ni Rohan, na malungkot ang mukha. Kung tutuusin wala ka naman. Tila mas halata ang pagkadismaya sa mukha ni Rohan. Hindi alam ni Rohan kung paano nakalabas si Harvey sa kulungan noong una. Gayunpaman, alam niyang magandang pagkakataon ito para durugan si Harvey. Pagkatapos ng lahat, ito ang kaganapan ng pamilyang Hoffman. Ang mga gumagawa ng problema ay kakaharapin laban sa buong pamilya. Walang kailangang gawin si Rohan. Hinding-hindi pa kakawalan ng mga matatanda ng pamilya si Harvey. Anyway, kahit wala ang kanilang suporta, ang daming bisita dito ay haharapin pa rin si Harvey. Kung tutuusin, lahat sila ay mula sa iisang pamilya. Naningkit ang mga mata ni Lola, at nagmamadaling lumapit kay Harvey. Tama na, Harvey. Umalis ka na. Hindi mo alam kung tungkol saan ang kaganapan ng pamilya. Kahit na mali si Rohan, hindi ka makakakuha ng paliwanag ngayon. Siya ang kumakatawan sa kabuuan ng pamilya Hoffman, isa sa mga nangungunang 10 pamilya. Hindi ang sarili niya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Harvey. It doesn't matter either way. I'll get my explanation. This won't end until I end it. I'll finally get the closure I need. Walang magawa si Harvey. Hindi siya aalis hanggat hindi nadudurog si Rohan. Hey, walang nang ahas na guluhin kami sa family event namin. Saan mo nakuha ang lahat ng lakas ng loob na iyon? How dare you do as you please in our territory? Sino ka? Ignoranteng tanga. Gusto mo na bang mamatay? Isang malamig na boses ang umalangaw na ikinagulat ng mga tao. Isang dalubhasang martial artist na may tahimik na boses ang nagsalita, at maririnig ng karamihan ang kanyang mga salita sa kabila ng kanyang mahinang boses. Natigilan ang lahat. Maraming tao ang nagsimulang ngumiti. Pinandilatan din ng masama ni Rohan si Harvey. Umalangaw ang mga yabag mula sa likuran ng plataporma. Daan-daang mabangis na lalaki na nakasuot ng itim na suit ay sumugod kaagad pagkatapos. Sila ay armado at malalaki. Sila ay mga dalubhasang martial artist na bihasa sa mga baril. Kalmadong tumingin si Harvey sa pinuno ng mga lalaking ito. Isa itong lalaking malapit ng mag-40, na nakasuot ng ordinaryong damit na may kaunting tahi. Siya ay naglalaro ng isang string ng wisteria beads, sporting ang mapagmataas na ekspresyon ng isang makapangyarihang nilalang. Siya ang may pinakamataas na katayuan sa lahat mula sa pamilyang Hoffman, si Riggs Hoffman. Wala pa siyang 50 taong gulang, ngunit ang kanyang reputasyon sa pamilya ay kahanga-hanga. Bukod sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, marami rin siyang mga taong nagtatrabaho sa ilalim niya. Ang mga taong ito ay makapangyarihan lahat. Ang responsibilidad ni Riggs ay harapin ang anuman at lahat ng problema. Siya ang pinakamahusay na manlalaban ng pamilya Hoffman. Ang kanyang hitsura ay kumakatawan sa ganap na kapangyarihan ng labanan ng pamilya. Sumama ang ekspresyon ni Lola nang magpakita si Riggs. Hindi niya akalain na gagawa siya ng aksyon para sa isang maliit na bagay. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Harvey. Matapos maalala ang lahat ng ginawa nito para sa kanya, likas siyang tumayo sa harapan niya.
Tiningnan siya ng malalim ni Rohan. Napagtanto niya na ang pagtulak kay Lola ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Kinagat ni Lola ang kanyang mga ngipin bago humakbang pasulong. "Hello, Mr. Riggs." "Kanina pa." Tumawa si Riggs. "Sa tingin mo kaya mo nalang de-escalate ang lahat sa pamamagitan ng pagbati sa akin? Hindi mo ba napagtanto na hinihiling ng head si Rohan na mamahala sa kaganapan? Gayunpaman, dinala mo rito ang iyong mga tauhan para manggulo at huwag igalang si Rohan. Well, do you think the Hoffman family is not a part of the top 10 families anymore? Do you think we're powerless? Do you think our reputation's just a joke?" Malinaw na hindi nasisiyahan si Riggs. "Maliit na hindi pagkakaunawaan lang, Mr. Riggs. We can deal with this ourselves. Wala kang dapat gawin. I'll get Harvey to apologize," sabi ni Lola. Kumunat ang noo ni Rohan. "Well, Mr. Riggs is here now. Hindi mo ba alam na masaya akong umiinom sa likod, malapit nang makipagsaya sa mga babae ko?" Tumahol si Riggs. "Napakalaking krimen para sirain ang mood ko ng ganito. Kahit kabilang ka sa pamilya, hindi ka mabibitawan ng ganoon kadali. How about this? Just have a drink with me, and I let this go." Tandaan mong lumuhad ka sa harap ng pintuan ng bata sa loob ng 3 buong araw din. Dinilaan ni Riggs ang kanyang mga labi, baka sa kanyang mukha ang pagkamatako. Kahit na siya ay mula sa pamilyang Hoffman, hindi siya nauugnay sa pamilya sa pamamagitan ng dugo. He wouldn't mind de-escalating things if it means that he could toy with a wealthy lady like Lola. Nagliwanag ang tingin ni Rohan, at napangiti siya. Simula nang magsalita si Mr. Riggs, "Natatakot ako na maliban na lang kung matutulungan ka ng iyong maliit na lalaki. Walang sino man dito ang makakatulong." Ayaw ni Rohan na tapusin ang mga bagay ng ganoon kadali. Dahil nagpakita si Riggs sa sarili, sayang si Harvey na umalis sa lugar na buo ang 2 paa. Nang mapagtanto iyon, hindi siya nagdalawang isip na magpaypay ng apoy. Ang pangit ng mukha ni Lola. "Mga daga lang kayo, no? How can two shameless?" "Paano ito?" sabi ni Harvey. "Since you're being this way too, you should just kneel with Rohan. If you do, I'll forgive you for speaking to Lola like that. If not, then I don't care who you are, you don't get sa isang pass dahil lang mataas ang status mo." Natural, hindi natakot si Harvey kay Riggs. Natigilan si Lola. Si Sol ang tanging tao na makapagbibigay sa kanya ng ganoong pakiramdam ng katiwasayan. Hindi niya akalain na mahahanap niya ang parehong bagay mula sa kanyang swarm na kapatid. Masasabi niya kung ano ang paninindigan ni Harvey, walang kwenta para pigilan siya. Walang paraan upang ilibing ang mga bagay sa puntong ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5375. Anong sinabi mo sa akin kanina? Hindi mo lang ininsulto si Young Master Rohan, kundi nakikipag-usap ka rin sa iba pang pamilya ng walang respeto. Gusto mo na bang mamatay? Maaari ka naming lunurin ng sarili naming laway lang ngayon. Ignoranteng tanga. Ang karamihan ay nagpapakita ng matuwid na galit matapos makita si Harvey na kumilos ng mayabang. Itinuro ng lahat si Harvey habang sinisigawan siya, at tinatawag siyang isang ignorante na lalaki na sumulpat ng wala saan para lang magdulot ng gulo sa pamilya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ang gusto mo rito, binata? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay? Tumawa si Riggs, saka naglabas ng pulang notebook at ibinato sa harap ni Harvey. Tingnan mong mabuti. Ito ang lisensya ko para pumatay. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin may espesyal akong permiso na pumatay ng kahit sino. Ibig sabihin din ito na hindi ko na kailangang bayaran ang presyo pagkatapos ng pagpatay. Naiintindihan mo ba ako? Walang balak umatras si Riggs, at malamig na ngumiti kay Harvey. Ang kanyang mga salita ay walang awa. Naningkit ang mga mata ni Lola nang marinig ang mga iyon, habang si Rohan naman ay sabik na sabik.
Para kay Riggs, ang kanyang mga kaaway ay walang pagpipilian kundi ang mamatay sa sandaling ibunyag niya ang kanyang lisensya. Naka-cross-arm ang mga magagandang babae habang nakatingin ng masama kay Harvey. Hindi nila maiwasang mapangiti habang nakatingin sa lalaking nakatakdang mamatay. Tiningnan ni Harvey ang lisensya. Magandang bagay. Nakakahiya na ang mga taong nagmamay-ari nito ay hindi eksaktong mabubuting tao. Kung matalino ka, dapat nakaluhod ka sa gilid ngayon. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon pagkatapos nito. Dahil nagmamay-ari ka ng lisensyang pumatay, dapat matalino ka. Dapat malaman ng mga matatalinong tao na hindi kailangang isakripisyo ang iyong sarili para sa kapakanan ng isang taong hindi mahalaga sa iyo. Akin siya, kahit anong mangyari. Tinuro ni Harvey si Rohan. Kahit ang Diyos ay hindi siya ililigtas. Ginagarantiya ko ito. Natigilan si Riggs, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang tiyan at humagalpak ng tawa. Dapat kahit papaano ay may kakayahan ka sa paghusga sa kung paano ka nagsasalita. Hindi makapaniwalang sabi niya. Kung hindi, hindi ka kikilos ng ganito noong una. Pero narinig mo ba? There'll always be someone better than you out there. Always. Kung patuloy kang lalaban sa akin ng ganito, mapupuno ka ng mga butas sa sandaling mag-utos ako. Ikanaway ni Riggs ang kanyang kamay, itinutok ng kanyang mga armadong tauhan ang kanilang mga sandata kay Harvey. Napuno ng amoy ng pulbura ang buong lugar. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Nakaluhod na sana ang mga ordinaryong tao pagkatapos ng lahat ng ito. Kusang tumayo si Lola sa harap ni Harvey. We can talk about this, Mr. Riggs. This is our family event. Masama ang pagbuhos ng dugo dito. Please, do it for me. Nagmamakaawa siya. Malamig na tumawa si Riggs. Hindi ko kailangan magpakita ng respeto sa'yo. If you want me to let that brat go, I'm change my conditions. Starting today, let me play with you for 3 whole months. I'll let him off the hook after that. Kung hindi, I'll make sure mamamatay siya ng masama. Malamig na tumawa si Riggs, at hindi na itinago ang kanyang tunay na intensyon. Nagngangalit ang mga ngipin ni Lola. Bibigyan kita ng pera hanggat gusto mo. Gagawin ko ang lahat para dito. Pera, sa tingin mo kailangan ko yun sa status na meron ako ngayon. Malamig na tinitigan ni Riggs si Lola, saka kumilos para sampalan siya. Move. Tuturuan kita ng magandang leksyon ngayong gabi. Bam! Gayunpaman, hindi man lang nasampal si Lola. Sa halip, hinawakan ni Harvey ang kamay ni Riggs. Pagkatapos ay ibinaon niya ang likod ng palad sa mukha ni Riggs. Sampal. Umalangaw-ngaw ang sampal. Napa-atras si Riggs ng ilang hakbang, tinakpan ang mukha niya sa hindi makapaniwala. Ang ilang mga Hoffman ay nagbago ng mga ekspresyon at humakbang pasulong, na gustong turuan si Harvey ng leksyon. How dare this bastard slap Mr. Riggs in the face? Baliw ba siya? Gusto na ba niyang mamatay? Siya ay baliw. Sampal, sampal, sampal. Mabilis silang sinampal ni Harvey nang walang pag-aalinlangan. Tinakpan nila ang kanilang mga mukha, ang mga bibig ay kumikibot, na gusto nilang magsalita nang bumagsak sila sa lupa, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit isang salita. Lumapit si Harvey, at tinapik ang mukha ni Riggs. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, matanda. Si Lola ay asawa ni Saul, at gayon din ang aking sinumpaang kapatid na babae. How dare you put your fingers on my family in front of me? Naiinip ka na bang mabuhay ng ganito katagal? Gusto mo na bang mamatay? Matutulungan kita niyan, kung gusto mo talaga. Pwede ko pang bisitahin ang puntod mo ng sabay sa susunod na taon. Natigilan si Riggs, pagkatapos ay malamig na tumawa. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Matagal na akong namamayagpag sa underworld. Ang lahat ay kadalasang tinatreto ako ng may paggalang kahit saan ako pumunta. At gayon paman, may naglakas loob talaga na hindi ako igalang dito. Nasampal din ako sa mukha. Hihihi. Nag-evolve na talaga ang mga kabataan. Ang lakas ng loob mo, anak. Dahil alam mong naghihingalo ka na, tumabi ka na.
Kung hindi, wala akong pakialam na mas mabilis kang mamatay. Sabi ni Harvey. Hamalakhak si Riggs, at ang kanyang mukha ay tila baluktot. Bastos ka, first time kong makakita ng walang alam na tanga. Gusto mo tumabi ako, sa ibabaw ng patay kong katawan. Let me tell you something. Babaliin ko ang bawat paa mo at puputulan ang dila mo, tapos ipagagapang kita palabas dito. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, iisipin mong isi-target lang ang pamilya Hoffman. Binibigyan kita ng 3 segundo para baliin ang mga paa mo. Kung hindi, tutulungan kitang gawin ito sa halip. 3, 2, ikanaway ni Riggs ang kanyang kamay, at maraming baril ang nakatutok kay Harvey. Isang malaking away ang malapit ng sumiklab anumang oras. Bahagyang ngumiti si Rohan at gumawa ng gesture, senyales sa kanyang mga nasasakupan na wala nang gagawin. Ang kapalaran ni Harvey ay selyado na nang siya ay lumaban kay Riggs. Nagpapakita ng paghamak at pangungutya ang magagandang babae habang nakatingin kay Harvey. As expected sa karumaldumal na tulad niya, hindi niya alam ang kinakalaban niya. How dare he make trouble in an event like this? Dapat may death wish siya. Sinubukan ni Lola na magsalita, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Harvey. Pagkatapos ay itinagilid niya ang kanyang ulo habang nakatitig kay Riggs. Hoy, matanda, may balak ka bang pagsamantalahan ako ngayon? Panunuya niya. Heheha, walang takot na tumawa si Riggs. Bakas sa kanyang mga mata ang kanyang kayabangan. Let me tell you something, kid. Sa mundong ito, there's never such thing as taking advantage of things. Only true power means everything. Galit ka na ba? How dare Verth like you go against me? Ignoranteng tanga. You won't get another chance to regret your actions. Tinitigan ng masama ni Riggs si Harvey. Tumango si Harvey. Fine. Dahil maglalaro ka sa ganitong paraan, obligado ako. I'll show you power. Dapat bigyan din kita ng warning. Ang iyong pamilya ay hindi nakakakuha ng ganoong kalaking awtoridad sa Cane Ridge. Pabayaan ang isang sinaunang lungsod tulad ng Golden Sands. Sayang ang sarili mong buhay. Pumalakpak si Harvey. Bigla siyang naglabas ng badge bago ibinato sa mukha ni Riggs. Iyon lang, sabi ni Riggs pagkatapos sumulyap sa badge. Ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansa. Sure, you have an incredible identity. But do you really think that you're unstoppable with that identity alone? Mayroon kang isang nominal na titulo na wala ni isang subordinate na magagamit mo. Ikaw. Bago pa man matapos magsalita si Riggs, nagsimulang umalangaw ang malalakas na tunog sa mga bintana at pinto. Daan-daang mga figure ang lumitaw kaagad pagkatapos. Sila ay armado, nakasuot ng mga damit. Ang kanilang mga ulo ay nakataas, at sila ay mukhang ganap na mabangis. Narito ang Heaven's Gate para i-escort si Representative York. Sabay bulalas ni Prince. Heaven's Gate. Isang nakakakilabot na ekspresyon ang ipinakita ni Riggs. Di ba nominal title lang ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansa? Ang Sacred Martial Arts Training Grounds ay walang pakialam sa gayong walang kapangyarihang tao, tama ba? Ano ang lahat ng ito? Naningkit ang mga mata ng karamihan, at mukhang nabigla sila. Ang lahat ng nangyari ay hindi dapat nangyari sa simula pa lang. Ang Heaven's Gate lamang ay hindi maglalagay ng labis na problema. Kung sila lang, malamang hindi matatakot ang mga Hoffman. Gayunpaman, sinusuportahan ng Heaven's Gate ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansa. Ito ay sapat na upang ipakita ang ganap na awtoridad ni Harvey patungo sa sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Si Riggs ay hindi isang tanga. Bilang isang makaranasang tao sa Underworld, alam niya kung ano ang ibig sabihin para sa Heaven's Gate na pumili ng isang panig. Kung magpapatuloy siya laban kay Harvey, haamon din siya sa Heaven's Gate. Huhukayin niya ang kanyang libingan para sa paggawa ng isang bagay na iyon. Matapos isipin ang lahat ng ito, sumuko na siya sa kabila ng kanyang mayabang na ugali. Siya ay isang makaranasang tao sa Underworld, ang isang katulad niya ay higit na nakaunawa sa panghuhula kaysa sa mga batang Panginoon at prinsipe doon.
Nalilito siya. Ang kanyang walang takot na ekspresyon ay agad na nagyelo sa mismong sandaling ito. Nag-iba rin ang ekspresyon ni Rohan. Sinabi sa kanya ni Blaine na si Harvey ay si Representative York. Sinabihan siya na ang isang kinatawan ay isang nominal na titulo lamang na walang aktwal na awtoridad. Gayunpaman, ang lahat ng nasa harap niya ay ganap na naiiba sa sinabi sa kanya. Goddammit! Rohan gritted ng kanyang ngipin, at gusto niya durugan na sana si Harvey kung nasa Cambridge City sila. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Rohan. I don't know what the rumors are outside but I was the one who beat India's top talents of the younger generation, and I did it alone. Nakuha ko ang titulo sa sarili kong pagsisikap. Nakikinig sa akin ang Heaven's Gate, at iginagalang din ako ng iba pang sacred martial arts training grounds. Maaari mong baliwalain ang aking titulo at badge, ngunit sigurado ka bang gusto mong harapin ang mga kahihinatnan? Sigurado akong hindi ka hahayaan ng Sacred Martial Arts Training Ground para sa kapakanan ng reputasyon ng Martial Arts Alliance, di ba? Tinapik ni Harvey ang mukha ni Riggs gamit ang badge. See, this is true power. Aawayin mo pa ba ako? Gusto kong makita kang sumubok. Ang mga mata ni Riggs ay patuloy na kumikibot, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Hindi siya nagsalita, ni hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maaari niyang baliwalain si Harvey bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Ngunit matapos makita ang Heaven's Gate na nakatayo sa tabi ni Harvey na may lubos na determinasyon, wala siyang pagpipilian kundi ang manatiling alerto. Kung patuloy niyang hahamonan si Harvey, lalabanan niya ang Heaven's Gate at kasama ang kinatawan ng country's Martial Arts Alliance. Hindi niya akalain na kakayanin niya ang mga kahihinatnan nito. Ang natitirang bahagi ng pamilya Hoffman ay mukhang malungkot nang makita nilang hindi lumalaban si Riggs. Lahat ng nangungunang 10 pamilya ay may kanya-kanyang pagmamalaki. Makapangyarihan at misteryoso ang mga Sacred Martial Arts Training Grounds, ngunit hindi inakala ng nangungunang 10 pamilya na matatakot sila sa kanila. Ganun pa man, pati si Riggs mismo ay sumuko na. Ang mabangis na mga gwardya ay likas na ibinaba ang kanilang mga baril. Hindi sila maglalakas loob na tumayo pagkatapos na makitang ganoon ang pagkilos ni Riggs. Mukhang may silbi pa ako sa pagiging representative. Napangisi si Harvey nang makita si Riggs na nagngangalit ang mga ngipin. Consider this a lesson for you. Bago mo gawin ang kahit anong gusto mo, tingnan mo kung karapat-dapat kang hamanin ang taong makakalaban mo. Ibinaba ni Harvey ang likod ng kanyang palad pasulong, na hinampas si Riggs sa lupa. Matapos itago ang badge, pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tissue. Pinag-krus niya ang kanyang mga braso habang kalmadong umuusad, hindi pinapansin si Riggs. Even Riggs wouldn't dare let out a sound anymore. Sino pa bang gustong magsalita? Hamon niya. Hindi napigilan ni Riggs na magsalita matapos marinig ang mga walang galang na salita ni Harvey. Mataas ang katayuan mo, sigurado. Ngunit binibigyan mo ng masamang reputasyon ang Martial Arts Alliance ng bansa sa pamamagitan lamang ng pagkilos ng mayabang. Napangisi si Harvey. Ano yun? Kinakausap mo ako tungkol sa kapangyarihan kapag sinusunod ko ang mga patakaran. Ngayong ipinakita ko sa iyo ang kapangyarihan, nakikipag-usap ka na naman sa akin tungkol sa mga patakaran. Nag-init ang mukha ni Riggs matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Isusumbong ko ito sa Country H Martial Arts Alliance. Siguradong matatanggal ka sa pwesto. Hindi ka karapat-dapat na maging kinatawan ng isang immoral na lalaking tulad mo. Sigaw niya. Napabuntong hininga si Harvey. Dahil sisirain mo ang reputasyon ko ng ganyan. Dapat ba akong maging mayabang ng konti para magkasya sa paglalarawan mo? Humakbang si Harvey, saka sinipa si Riggs sa lupa. How dare you, you, sigaw ng isang guard. Sampal. Walang pag-aalinlangan, pinalipad ni Harvey ang gwardya na may kasamang sampal. Pagkatapos ay humakbang siya bago humarap sa iba pang mga gwardya. Maraming mga gwardya ang nakahandusay sa lupa kaagad pagkatapos. Kahit na lahat sila ay mga ekspertong martial artist, hindi sila maglalakas loob na lumaban.
Tinakpan nila ang kanilang mga mukha habang nakahiga sa lupa, mukhang galit na galit. Ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance ay wala, ngunit sa suporta ng isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, ang mga bagay ay naiiba. Ikinaway ni Prince ang kanyang kamay, ang mga disipulo ng Heaven's Gate ay nagtungo upang pigilan ang mga gwardya ng pamilya Hoffman, na kinokontrol ang sitwasyon. Ang pangit ang ekspresyon ni Riggs. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang napakalaking kahihiyan. Alam mo ba kung ano ang kapalit ng yabang mo? Matigas na bulalas niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Babayaran mo ito sa lalong madaling panahon. Sampal. Sinampal muli ni Harvey si Riggs sa mukha. Kamusta ka pa rin sa pagyayapyap? Dugo ang lumabas sa bibig ni Riggs. How dare you, you little bastard! Sigaw niya. Sampal. Sampal, sampal. Patuloy na sinasampal ni Harvey si Riggs pagkatapos noon. So what if I'm going to take advantage of you? Galit ka ba na ginagamit ko ang mga numero ko laban sa iyo ngayon? Nagdadala ka ng isang grupo ng mga tao, na gustong baliin ang aking mga paa at ipag-ulong ako na parang patay na aso. Paano kung gawin ko ang lahat ng ito ngayon? Si Riggs, na ang mukha ay ganap na namamaga, ay sinipa sa lupa. Malamig na tumawa si Harvey sa mga tao. Tara, sino pa ba ang handang tumayo? Namilog ang mga mata ng mga tao matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Lahat ng nakita nila ay ganap na totoo, ngunit parang panaginip pa rin ang lahat. Hindi basta-basta kayang year-okon si Riggs ng ganyan. Kailangan ang kapangyarihan, at kailangan din ng maraming lakas ng loob. Kabanata 5400. Ang mga Hoffman na minamaliit si Harvey ay nawala ang kanilang kay-abangan. Nakikita nila ang lahat, at napagtanto nilang magdurusa sila kung hamanin nila si Harvey. Napatikip ng bibig ang mga magagandang babae sa takot na masampal sila kapag nagsalita. Ang bastos na ito ay mukhang walang respeto sa mga babae. Ang mabubuting lingkod ay gumagawa ng paraan. Pumunta si Harvey sa plataporma matapos sampalan ang ilan pang miyembro ng pamilya Hoffman. Sa wakas ay nakakuha siya ng kapayapaan. Tanging si Rohan lang ang naiwan na nakatayo doon, nakakakilabot ang kanyang ekspresyon. Sa kabila noon, hindi man lang siya umatras, halos dumago ang mga palad niya sa pagkakakuyong niya ng mga kamao habang naka-cross arms, pero pinilit pa rin niyang maglagay ng matapang na harapan. Dahan-daang lumapit si Harvey kay Rohan habang nakatingin sa kanya. Natural lang na bayaran ang mga utang mo, Rohan, sabi niya habang nagpupunas ng mga kamay. Pina-frame mo ako ng walang dahilan, tinatakot mo akong ikukulong sa loob ng 20 taon. Bibigyan mo ba ako ng paliwanag para dito? Kumunat ang noo ni Rohan habang galit na nakatingin kay Harvey. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang ikaw ang kinatawan, Harvey. Nagpapakita si Riggs ng paggalang sa iyo dahil lang nasa underworld ka. Iba ako. Aside from being a member of the Hoffman family, meron din akong American citizenship. Sa madaling salita, isa akong makapangyarihang Amerikano. Gaano man kahanga-hanga ang iyong pagkakakilanlan sa bansa H, ito ay wala sa aming mga Amerikano. I never did anything you said that I did. I'm an elite, bakit kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko sa'yo? Abat anong biro, sinisiraan mo lang ako, pilit mong pinapaintindi ang sarili mong mga krimen. Napatingin si Harvey sa palad niya. Matigas pa rin ang ulo mo. Sa tingin mo ba kaya mo nalang talikuran ang iyong mga ninuno ng isang citizenship lang? Malamig na tumawa si Rohan. Sa tingin mo kahit sino ay maaaring magkaroon ng American citizenship. That's a country of freedom. Kung mayroon kang kahit isang hint of sense, wala kang mararamdaman kundi pagmamalaki. Let me tell you something. Tumawag na ako sa American Embassy. Magpapakita na sila sa lalong madaling panahon. Hindi ka pakakawala ng mga awtoridad, kahit na ginawa ni Riggs. Sigurado ako. Sa halip ay hihingi ng paliwanag ang American Embassy sa iyo. Hinampas ni Rohan ang kanyang mesa, bakas sa kanyang mukha ang kahabag-habag. Sinasabi ko sa iyo, ang Amerika ay pulis ng mundo.
Ang aming pananampalataya ay upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa lahat ng dako. Sa matataas at makapangyarihang mga tao tulad namin, ang mundo ay magiging patas at makatarungan. How dare an arrogant clown like you begin to go against US? America is our pride. Wala akong pakialam, sagot ni Harvey. Kung hindi ka nagbibigay ng paliwanag, then I'll demand it myself. Makatarungan lang na mabali ko ang braso at binti mo para gantihan ka sa pagtatangka mong ikulong ako sa loob ng 20 taon, di ba?